I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Lalo na sa mga Marcos loyalists, ayan, supporters at sa mga kababayan natin sa buong daigdig. Hello. Nako mga bes, mayroon tayong medyo kakaiba ito mga kababayan. Siyempre ito si Vice Presidente. Nako mga bes. At alam po natin ngayon, nasa Germany siya. Okay? Base po doon sa aking nabasa or pagre-research, ang pagpunta niya sa Germany is not important matters. Kundi yung manood lang po siya ng concert ni Taylor Swift. Aba, maka Taylor Swift talaga ito. Biro mo yun. There's no important matters. Pumunta lang siya para kay Taylor Swift. Sabi po ng lahat, sa kabila ng dilubyo, magawa niya pa tayong iniwan. Sabi po naman ang depensa naman po guys ng mga vloggers niya, mga vloggers, nandiyan naman si Pangulong Marcos Jr. Iba si Pangulong Marcos Jr., iba ang presidente. Why? Binuto ka ng 32 million Pwede mo naman i-cancel yung flight. Why not, di ba? Kasi mas mahalaga ang presence mo sa mamamayang Pilipino. Makikita ka nila na nandoon ka. Very appreciated nila yun. Sasabihin nila, ay wow, galing naman ng Vice Presidente. Tulad sa ginagawa ng mga kababayan natin kay Pangulong Marcos Jr. Tingnan mo sa mga comment section. Sabi nila, ito lang yung Pangulo na laging sakuna, nandoon lagi, on time. Tapos inikot niya pa ng buong probinsya. Di kayo naloka. Kasi ganito yun Alam niyo bang napupuri si Senator si Secretary Gatchalian ng DSWD? Laging pinupuri siya guys ng mga LGUs. Kasi on time lagi ang kanyang pagdi-deliver ng mga relief good. Grabe. Saludo talaga tayo, no? Parang si Congressman Erwin Tulfo din Well, anyway, dahil dito mga bes, sa sinabi ko, agay, kakaiba ito, mga kababayan. Alam pala natin, kaya pala mga kababayan, ito po ang kadahilanan. Diba, sabi nyo, ano ba ang achievement ni Sara Duterte sa DepEd? Diba wala tayong nakikita, no? Wala tayong nakikita na major achievement niya. Iniwan niya ang DepEd na 2 years na wala gaano na solusyonan yung problema ng mga teachers sa loob ng schools. Okay? Pero kung mayroon man, why not naman, 'di ba? Maibo-broadcast naman 'yan kung mayroon naman siya big achievement sa DepEd. Kaso lang wala 'Di ba sa suna ni Pangulong Marcos Jr. sabi niya, kailangan sa bagong sekretary ma-improve ang dapat ma-improve, solusyonin ang problema sa mga public school o ano man ang problema guys. Yun at yan naman ang gagawin ni Secretary Angara. So dahil dito mga bes, nakakagulat din. Bakit nga ba hindi kumilos si Madam nung that time? Ito basahin po natin mga bes Ito ay courtesy po ng Pilipinas Today, okay? Ang pulong ay pinangunahan ni Marikina Second District Representative Stella Luis Quiombo, Senior Vice Chairperson ng committee kasama ang pinakamataas na opisyal ng Central at Religion Office ng DepEd na noong 2023 ay pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Ito sinisisi ang DepEd sa hindi nagamit na pundo. Nagkakahalaga ng 32.5 billion noong 2023 kahit pa maayos namang napaglaanan ng pagkakagastusan ang nasabing pundo. Hindi kayo naloka. See guys, bakit daw hindi nagamit yung ganyang kalaki na samantalang kailangan ang mga public school, lalo na sa mga bagong books or ano ba ang problema? Biro nyo, naka-istambay ang 32 billion. Ano nangyari? Anong ginawa ni Madam? Ba't hindi siya kumilos? Sabi ko nga mga kababayan, pag ikaw ang sekretary ng DepEd, pwede mong pakilusin ang bawat regional o bawat region kung ano ang problema, ano ba ang dapat
solusyonan doon sa bawat school, ano bang kailangan nila, ano bang dapat gawin. Dapat ganun ang ginawa niya regional by regional Ika nga region by region. May tauhan naman siya doon Bakit hindi siya kumilos? Ibig sabihin guys, kung magtuloy-tuloy maging secretary DepEd dito si Sara, pwede kulilat ang DepEd. Ang DepEd ang pinaka malaking pundo sa bawat ahensya ng pamahalaan. Correct me if I'm wrong. Sila ang pinakamalaking pundo. Biro mo yan, 32 billion. Ano nangyari? Di ba? Tuloy. Kapansin-pansin na 80% lamang ng budget para sa mga pangunahing programs, activities, and projects ng DepEd ang nagustusan ng kagawaran. Oh my goodness. Ano talaga ito si Madam? Ayon kina DepEd Undersecretaries Annalyn Sevilla at Gerald Cheng, ang mga hadlang sa procurement process ay kabilang sa mga kritikal na hamon na kinaharap ng departamento gaya ng pagkumpleto ng procurement documents, pag-aproba at paglagda sa mga kasunduan at sa mga nabigong bidding para sa mga big tickets POPs. Agoy! Ano nangyari? Hulyo 19 na umalis si DepEd si Duterte na pinalitan ng dating senador na si ngayon ay Eduardo Secretary Sani Angara. Bero mo mga kababayan. Ano sabi? Ayon kina DepEd Undersecretaries Annalyn Sevilla, Gerald Cheng, ang mga hadlang sa procurement process sa kabilang na critical na hamon na kinaharap ng department gaya ng pagkumpleto ng procurement dokumento, pag-aproba at paglada ng mga kasunduan at nabigong bidding para sa mga big tickets POPs. What the heck? Diba? Tama din palang sinasabi natin mga kababayan. Hindi ka pwede maglagay ng isang sekretary sa isang pamahalaan pag walang kakayahan. Yun po ang mali ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Di ba? Minsan tama din yung mga panawagan ng ibang politician na dapat yung very well experience dapat ang ilalagay sa DepEd. See? Bakit nasabi ko? Because si Sara Duterte, siya na mismo ang nagsabi na wala siyang expertise tungkol sa pamumuno sa DepEd pagdating sa education, mga bes. Siya po ang nagsabi mismo yan. So dahil dito mga kababayan, ito lagi kong sinasabi, no? Ano mang klaseng kurso ka or natapos mo, as long as magaling ka sa diskarte, maabilidad ka, magaling ka magsolusyon sa lahat ng problema, walang hadlang doon, mga kababayan, anuman ang profesyon mo. Kung nakafocus ka sa trabaho mo, sa lahat ng bagay na problema sa education sector, kayang-kaya niya yan Kaya niyang gawin, kaya niyang solusyonan ang problema. Tingnan nyo si Pangulong Marcos Jr. Nakabalikat sa kanya. Huwag nyo sasabihin, siya presidente, no. Huwag nyo sabihin presidente siya. Yung ginawa ni Pangulong Marcos Jr., kaya din gawin ni Sara Duterte kung talagang maabilidad, madiskarte siya. Di ba? Sa lahat ng bagay. Kaya niyang solusyonan ang problema ng public school or mga education, education sector. Kasi isang sekretary, para ka na rin pangulo yan Ibig sabihin, kaya mong pamahalaan ang buong Pilipinas. Kasi region by region may public school. Kasi kung kaya mong gampanan ang tungkulin mo bilang sekretary, means kaya mo din mamuno ng isang bansa. Hindi, totoo yun. Real talk tayo Yan ang nakikita ko. Pero dahil dito sa ginawa niya, well guys, siguro, yun din ang pinaka siguro, yun na po ang pinaka-reason bakit siya nag-resign. Kasi hindi niya kaya pamunuan. Incompetent. Wala siyang kakayahan. Di ba? Well guys, yun ang aking nakikita. Yan ang aking opinion. Ewan ko kung anong opinion nyo rin tungkol dito. Di ba? Walang walang mahirap kung talagang gusto mong gawin pamumunuan ang isang ahensya. Diyan mo kasi makikita yung galing ng skill mo kung paano mo pamamahalaan ang isang sektor na talagang kaya mong palaguin. 'Di ba? Ayusin ang mga problema. Actually, maraming problema sa education sector
pagdating sa loob ng school, marami, mga kababayan. Well, I think mga teacher ngayon masaya na sila because mayroon na bagong secretary at magandang mga bagong programa ni Secretary Angara. Actually, mga kababayan, i-research nyo yan. So dahil dito sa 32 billion na ito, sayang yung guys, sayang yung yung 2 taon. Ang dami na sanang nangyayaring maganda. 'Di ba? Ito lang siguro yung, sorry to say sa mga dilis, ito lang siguro yung secretary na talagang wala talagang kakayahan na mumuno, no? Ito yung secretary na talagang sabihin natin na sinayang niya, no? Ang 2 taon, ang dami po sanang nagawa yun. Ito, minsan masasabi natin, ang Pangulong Marcos Jr., nasabi ko kanina na nagkamali siya na pumili ng isang sekretary. Well, kaya na siguro na ilagay ito because they are tandem that time bilang unit team. Kaya siyempre, parang Consuelo de Bola, ilagay niya na lang bilang Secretary DepEd because she is a mother naman, 'di ba? So kumbaga, may tiwala ang Pangulo sa kanya na mayroon siyang sariling kakayahan. Pero masasabi siguro natin, nagkamali ang Pangulo sa paglagay ng sekretary ng DepEd. Kasi, sabi nga ni Sara Duterte na wala siyang kakayahan, wala siyang expertise pag mamanage sa isang sektor tulad ng DepEd. Alam nyo, ako na hinayang din naman, sayang yung pagka busy presidente niya kasi actually ako kakaya niya kung tutuusin. Kaso lang medyo may pagkahina siguro siya sa pamamalakad. Ganun siguro mga kababayan, Yun lang po ang aking opinion diyan. So sayang. Sobrang nahinayang tayo 2 taon. Pero actually mga kababayan, magkakaroon yata ng investigasyon nito. Ayan basahin natin. 32.5 billion sa DepEd 2023 budget di nagamit, kamara nag-iimbestiga. Ayan nagpatawag ng oversight meeting nitong Martes, Hulyo 23. Tinakasan sila ni Sara Duterte. Pumunta ng Germany. Ang House Committee on Appropriation na pinamumunuan ni Bicol Party List Representative Saldico upang talakayin ang budgetary performance ng DepEd of Education. DepEd na natuklasang hindi nagamit ang 32.5 billion or 5.13 porsyento ng pundo nito para sa 2023. Oh my goodness. Ayan kortesya ng Pilipinas Today yan. So magkakaroon ng imbestiga. Kailangan harapin ni Sara Duterte. Sabihin niya kung ano ang dahilan, bakit hindi niya nagamit, ba't nasayang ito, yung 2 taon walang nangyari. Oh my goodness mga beswa. Ano bang nangyari sa mundo? So, abangan po natin ang investigasyon nito. Biro mo, 32 billion. Ang dami sanang nagawa ito. Kawawa naman ng mga teachers dahil naghihintay sila sa wala. My goodness! So, yun ang aking masasabi dito mga beswa. Kayo, ano po ang masasabi niya? Ako? Nga. So, sabi ko nga, hindi niya kayang pamunuan ang DepEd bilang sekretary. Buong ahensya ito, buong Pilipinas. So, ibig sabihin din, hindi niya kaya magiging Pangulo. Di ba? DepEd nga, hindi niya kaya How much more kung maging Pangulo? Hindi niya talaga kaya. As in, hindi niya kaya. Ganun lang yun Siyempre, kung magiging Pangulo yan, mga kababayan, hindi naman siya magpapatakbo yung mga nasa paligid niya. Kasi walang kakayahan. Mamuno depende nga, hindi niya kaya So, anyway, yan lang po ang aking opinion. Yan ako ang nasasabi. 'Di ba? Kanya-kanya tayong opinion dito. Aking thinking. Ewan ko kung anong thinking ang mayroon sa inyo mga beswa. So, yun guys, ang pinaka-latest updates video natin. Ano po ang masasabi nyo dito? Kayo na po ang bahala. See you again on my next upload video. Bye, and baboos. God bless, Philippines.